Nung mga nakaraan nating napag-usapan ang mga ah, binigay ng Espiritu Santo tungkol sa pahayag na magkakaroon tayo ng disintegration. Kaugnay. Ating propesiya ngayon ay kaugnay din naman ng sinabi natin noong mga nakaraang buwan o linggo tungkol sa disintegration ng ating Pilipinas. Parang politika pero hindi ako namumulitika. Ito lang ang pinagkaloob sa akin ng Diyos. Kaya sinasabi ko. Ngayon, maraming mga maiksing mga propesiya pero hindi ko naman nakikita, hindi naman pinagkakalob sa akin lahat kung ano ang mangyayari. Kumbaga sa walang detalye. Basta ang sabi sa akin, na naramdaman ko ang Espiritu ng Diyos, ang aking naisulat, ay magkakaroon tayo ng disintegration. Ayan ang sabi. At ang Amerika, pati ang Japan, igagrab ang mga island natin. Yan. Kasama na yung mga ibang investors. Yun ang sinabi sa akin ng Lord, pinaramdam sa akin. Bagamat hindi natin nararamdaman dahil napakalayo natin sa tapindagat, nandito tayo sa pero yun ang sinasabi sa akin ng ating mahal na Panginoon. At nasabi rin sa akin ng mga una pa, ng mga unang mga buwan na magkakaroon din naman ng paglilindol dyan sa Japan maging sa Pilipinas. Yan. 2 beses sinabi yan bago mag-December at pagkalipas ng January. 2 beses sinabi sa akin. At ang pangatlo, sinabi sa akin, isinulat ko dito sa aking notes, lindol sa Kabisayaan at Mindanao. Nilagyan ko ng petsa ng 05 o Mayo 19, 2026. Ayun, nandito sa note ko. Kaya nga 2 beses ko na sinasabi yan na magkakaroon ng mga lindol yan. Kaya parang, kumbaga sa parang ako sinasabi lang sa akin Hindi ko naman talaga alam kung paano mangyayari to. Kumbaga sa nararamdaman ko lang Espiritu ng Diyos. Kaya mahirap na sabihin ko lang agad katulad nito. Sinulat ko man, kaso napabayaan ko sabihin na hindi ko nasabi nung pahayag ako ng disintegration ng Philippines noong mga February. Nung unang pinahayag ko na magkakaroon ng disintegration ng Philippines. Kasabay itong propesiya na to. Kaya nga kakasabi ko lang to ng January kaya hindi ko na inulit nitong February. Itong binigay sa akin, bali Marso na dapat ito sinasabi. Hindi ko na inulit. Pero hindi ko man inulit, ngayon nakita natin, masasabi ko, yung lindol ngayon sa Mindanao, pinauna na sa akin, sinabi to ng Lord sa Kabisayaan at Mindanao na magkakaroon ng lindol sa Mindanao. Ilang beses kinasabi yan bago pa lang pumasok ang tinatawag na buwan. Ngayon, yung mga propesiya na yan, pwede naman nating yan, tinatawag na hanapin kung saan binigay ng Diyos yan, yung panahon na yan. Pwede nating i-playback, sabi nga. Pwede kong hanapin yan. Ngayon, habang hinahanap natin yan, pupunta tayo sa ibang tinatawag na usapan. Napag-usapan natin, mga kapodcast, na sinasabi natin na ang Japan, ang Amerika ay tinatawag na mag-aagawan. Pag-aagawan ang ating tinatawag na mga island. Ngayon, narinig ko ba yan? Hindi ko narinig sa kanila yan. Ni sa hinagap sa ang alam ko lang umaagaw sa mga bahora natin, ang China. Pero pinaramdam sa akin ng Lord yan na magiging ganyan ang sitwasyon. Ngayon, mahirap sabihin, sinasabi ko na parang hindi ko maisip, bagamat sinasabi ko,
parang hindi ko maisip na pati ang Japan aagaw sa mga bahura natin. Kasi katulad nung nakaraan na yun nga masyadong masigabo ang palakpakan kay Marcos. Pinalakpakan ng husto, nag-outstanding ovation ng mga Japanese sa galing ng speech ni Marcos, 'di ba? Na sinasabi ko nga, gawa lang ng AI. Kasi yung speech niya nakasulat naman. Kaya lahat ngayon nga sinasabi ko na pwede namang gawin ng AI. Kaya na parang napakagaling pero pag binabasa mo na, hindi ka na magaling noon kasi pwede nga maging speech yun ng AI, babasahin mo lang. Kahit sino, kahit yung mga nasa kongreso pa na yan. Pero bagamat speech ng ginawa lang, tinatawag na ginawa yun, malaman ng AI, na dahil maganda nga ang pagkakasalansan, napapalakpak niya ang lahat ng Japanese. Kumbaga standing ovation. Pero dahil sa may sinasabi ang Lord sa akin, parang kumbaga hindi ako masyadong kumbinsido. May ibang pananaw na nakikita ko. Na yung ginagawa ng Japanese ay isang tinatawag na yung tinatawag ng aggravate, yung parang sabi nga sa Tagalog parang pang brain mo, parang pang uto, kumbaga sa mababaw, mahirap na malalim na sa English Parang parang kumbaga sa napakahirap bigkasin sa English. Parang pang uuto lang kay Marcos yun, yung palakpakan. At pagkatapos binigyan pa tayo ng 6 na tinatawag na destroyer, mga lumang destroyer. Ay ba, sino makakakita nun? Di ba magandang goodwill talaga ng Japan? Pero ngayon, noon, nakikita ko dahil sa tinatawag na propesiya ng Lord, hindi ako masyado gumigibwe doon. Hindi ako masyadong kumbinsido dahil nga, bakit taliwas sa tinatawag na ng Diyos, ng Espiritu Santo, sa leading sa akin, na magkakaroon tinatawag na aggravation, yung tinatawag na agawan, yung grabbing. Yan. Ngayon, ituloy natin. Kasi ang Amerika, hindi natin napansin na ginawa na ng Amerika pala yan. Bago pa natin sabihin, pagkatapos natin sabihin, ang Amerika take over ang lahat ng bases. Isa na yun sa sign ng grabbing ng land. Kasi hindi na nila sasauli yan. Malamang hindi pa rin magbayad yan. Kasi kanila dati yan. At dahil sa tinatawag na getting worse ng ating politics, yung mga leader natin, yan ang magiging epekto niyan. Kumbaga sa magkakaroon tinatawag na kampi-kampi. Magkakampi-kampi sila. So yung iba, sa side sa Amerika, yung iba, siyempre, kailangan din na maside katulad si Bongbong, samba nakaside, malinaw na nakaside siya sa Japan. Kasi ang Japan at saka Amerika, hindi naman iisang sovereignty yan. Magkaiba yan. Ngayon, may huling pangyayari na tinatawag na hindi inaasahan. Dahil sa tinatawag na pang-uuto ng Japan sa Pilipinas, sa masigabong palakpakan, malamang yung sinasabi natin na prophecy na mag-aagawin, mag-grab ng land, yung mga tinatawag na island natin, dyan sa may Babuyan Island, dyan kukunin ng mga Japan yan. Parang peaceful approach, pero pag nakuha nila yan, mahirap na natin mabawi yan. Ganun mangyayari dyan. Kaya kahit na binibigay sa atin ng Japan, tinutulong sa atin. Pero ibig sabihin, mayroon niyang kapalit. Kasi target talaga nila yung mga island dyan sa may Itbayat, dyan sa may unahan ng Luzon, sa North Luzon. Target nila yan. So, ano naman ang pakialam natin dyan kung maagaw ng Japan yan? At least ang Japan tumutulong sa Pilipinas. Hindi ba? Parang gano'n ang pananaw natin. Pero, ito ang nakita ko dyan, ang sabi ng Lord. Kaya yung una, hindi ko naiintindihan na ang Lord, na sinasabi ng Panginoon, yung presence ng Lord na
igagrab ang ating tinatawag na mga islands, yan ang magiging sanhi, tinatawag na sanhi, it will become a parang a phase, yung tinatawag na, yun nga, sanhi, result ng tinatawag na begins of maritime war. Masasabi natin, it will begin the new maritime war. It will come. It will coming. Noong nakaraan, sinasabi ko walang gera dyan sa norte. Ang sabi ko sa baba, dito sa west, sa baba, sa banda ng Malaysia. Pero ngayon, iba na ang guide ng Lord sa akin. Meron ng gera ngayon na darating. Diyan mismo sa north na yan. Yan ang bagong prophetic natin ngayon. Oh. Yun ang nakikita ko, yun ang na-analysis ko dito sa binigay sa aking maiksi na paano i-grab. Yun, grab nila. Pag nag-grab na nila yan, mag-active ang ibang mga nation. Sino nga active? Ang Taiwan at saka China. Ngayon, nagsimula na nga eh. Biro mo, pinakamalaking barko nila na carrier. Lumapit na sa atin. Kaya iyan ang pinaka-sign na nangyayari itong sinasabi ng Lord sa akin. Nakikita ko. Ayon dito sa nangyayari. Pero noong una, hindi ko nakikita yan. Hindi ko nga sinasabi ko. Hindi ko alam kung paano mangyayari ito paano. Pero ngayon, umiba ang sitwasyon. Kasi ang Taiwan naggalit sa Pilipinas at Japan. Kasi yung palakpakan ng Japan sa Pilipinas, para pumayag ang Pilipinas na makordon yung island na yun, hindi nila sinama ang Taiwan. Alam niyo ba kung ano ang nangyari sa yung napil ng Taiwan? Halimbawa ikaw, kasali ka sa grupo, bigla kang initsapera. Anong feelings mo? Anong mararamdaman mo? Ganon ang naramdaman ng Taiwan ngayon. Parang na-isolate sila. Hindi sila kakampi ng Taiwan, ay ng China, hindi rin pala sila kalyado ng Japan at Pilipinas. Parang nawalan sila ng authority doon sa area ng dagat na yan. Yun ang naramdaman ng mga Taiwanese ngayon. Ngayon mismo, itong panahon na to. Kaya ngayong panahon na to, mula ngayon, nagbago na tayo ng prophetic. Dati sinasabi ko, sabi ng Lord, walang gera dyan. Positive ako, walang gera dyan. Kita mo, kahit nagbabanggaan pa, hindi ako nagbabanggit ng gera dyan. Pero ngayon, iyan ang start ng gera. Yang ginawa ng Japan sa Pilipinas na inutunan Japan ng Pilipinas para makordon yung tinatawag na dagat dyan sa north. Mula dyan sa dulo ng Pilipinas, papunta ng Japan. Sinolo nila yan, parang bagamat sinasabi ng Japan na hindi namin parang kinokontrol yan, pero sa usapan, hindi sila kasama. Sovereignty yan, hindi mo pwedeng i-ano yan. Kumbaga sa isang bansa yan na dating kasama diyan, bigla mong initsapera mo, sineperate mo, hindi na kasama. Paano ngayon yung war dyan sa Philippine Sea? Hindi na pala kasama yung Taiwan. Kaya yung noong pang sinasabi ng Lord na yung Taiwan yayakap sa Japan, sa China, ang Japan, ang China mismo ang tinatawag na babalik o sa yayakap o makikipagkasundo sa China. Ngayon nakikita ko na mangyayari talaga. Kasi nga itong Pilipinas at Japan nagkasundo na, babakura nila yan. Ngayon, yung ginagawa nilang yan talagang Japan bilateral yan kasama ang Amerika. Pero nung nagkasundo sila, dalawa lang sila. Hindi nga kasama ang Amerika Kaya maling-mali ang ginawa nila. Hindi ko malaman kung bakit nagkaroon ng ganyan desisyon ng Japan. Pero ang Pilipinas dahil uto-uto, kumbaga sa napasunod ng Japan sa pamamagitan ng kumbaga sa pagkain, binigyan ng pagkain, okay, laruan, barko, yan, barkong luma. Napa-oo kagad. Alam mo naman, sa Pilipinas kasi, ang hilig nitong ating presidente, magdadaldal ng speech. Ayun, pinalakpakan siya ngayon ng Japan, tuwa siya. Pero hindi niya alam kung anong balik sa kanya yan. Yan. Gera ang mangyayari dahil sa ginawa nila.
Pag ang Taiwan nagpakita ng signal na siya ay open na sa China, tapos na ang mga barko natin dyan. Lulubog lahat yan. Oh, kasi ngayon ang pinag-uusapan niya hindi na politika. Power na, puwersa na. Katulad ng ginagawa ni Trump sa Middle East, yung tinatawag na yung kanilang maritime force, ganun ang ginagawa nila, binablockage nila. Eh tayo, paano tayo dyan? Di ba? Mabablockade talaga ang mga Pilipino. Yung barko natin, wala, yung mga bangka natin. Ayoko mangyari yan eh. Kasi apektado ang mga palengke. Lahat ng palengke, maapektuhan. Kasi nandiyan dyan yung tinatawag na rich rich source of ng mga edible fish. Yung mga nakakaing isda, andyan dyan sa mga bahuran na yan. So pag tayo binraso na ng China dahil ang Taiwan talagang nadismaya na ng husto dyan sa Pilipinas at Japan, magpakita lang ng konting simpatya ang Taiwan sa China, patay na tayo dyan. Patay na ang usapan dyan. Wala na UNCLOS. Naiintindihan nyo ba kung ano yung UNCLOS? Yung law of the sea, wala na yan. Kumbaga sa mai-eradicate yan. Mawawala na yung usapan dyan sa UNCLOS na yan. Dahil sa pagkakamali nitong Japan at Pilipinas. Yon ang prophetic natin. Noong una, hindi ko naiintindihan. Itong huli, ngayon, nabigyan ko na ng tinatawag na explanation kung ano yung sinasabi sa akin ng Lord. Na pag-aagawan yung mga bahura na yan. At tayong mga Pilipino, wala tayong may bubuga dyan. Maaagaw talaga sa atin. At paano ngayon? Makikipagdigmaan ba ang US para sa atin? Hindi. Ang US mismo ang kukuha ng mga island natin. Kaya nga, noon sinasabi ko na para tayo magiging American citizen, yan ang gagawin ng Amerika. I-take over ang Pilipinas. Sa nakikita ko, parang gera, pero individually, bawat isa sa ating mga Pilipino, mukhang maganda ang mangyayari kasi mawawala sa mga politician nating mga ogag ang kapangyarihan. Mapupunta mismo sa mga American. So, ganun ang darating na phases ng sitwasyon. Kasi kung magpapatuloy ang ganitong sistema na magkakagera-gera dyan, mahihirapan tayo mga Pilipino. Ganyan ang mangyayari. Kasi, siyempre, kung sinong mahina, yun ang unang gagapang. Lalo pag hinarangan na ng China yan, hindi na makaano mga bangka natin dyan. Yung bangka talagang pangisda, anong epekto sa Pilipinas niyan? Malaking epekto yan. Kaya nga lang, siyempre, ang Lord, iniingatan din ng mga tao, ang mga individual. Ang nakita ko, gagawa talaga ang paraan ng Lord. Tignan nyo ang nangyari ngayon. Si dating Speaker of the House, sino ba itong Speaker of the House? Si Romualdez. Si Romualdez. Ngayon, tignan nyo. Sinasabi ko dati, mag-iingat sila dahil kampi sila ng kampi sa ICC. Dahil ang Amerikano, ayaw ng ICC. Puro sila ICC. Ginagamit nila. Sino may kasalanan yan? Ginagamit nila ICC, ayaw nga ni Trump eh. Ano nangyari ngayon kay Speaker of the House? Dinaban siya ngayon sa Amerika. Pag naban ka sa Amerika, ano pa ang mangyari sa'yo? Pati yung mga asset mo doon, mababan. So, sinasabi natin nung una pa, mababan ang mga tinatawag na politicians na Pilipino. Ayan, nasimulan na kay Romualdez. Ban si Romualdez ngayon. Yung kanyang US citizen, forfeited na, bir mo. Hindi basta-basta wala na, forfeited na. Hindi ka na makakapasok. Forever. Yun ang ginawa kay walang kailan, walang sambuan, basta tanggal na siya ang pagkaka-US citizen niya. Ganun na nangyari. Pag natanggal ka, pati mga asset mo doon, paano maasikaso? Sino mag-aasikaso noon? Pangalan mo yun.
Yun ang sinasabi ko noong una pa. Yung prophetic na sinasabi ko, nangyayari na. Di ba? Huwag niyo sabihin na hindi nangyari, mga kapodcast. Sinasabi ko yan na mababan ang mga politician na tumutulong, na tinatawag, sumasideline sa ICC. Ngayon, nangyari na. Naban na sila. Sabi, sa simula pa lang yan, si Romualdez. Pero pag hindi pa rin tumigil yung mga kumakalaban diyan sa kumakampi sa ICC, abay kasama sila diyan, mapapasama sila diyan. Kasi nga ang Amerika magko-control sa atin. Magko-control kasi nga hawak na niya lahat ng bases eh. Akala niyo ba yung bases niyan pwede tayong pumasok? Hindi tayo pwedeng pumasok. Kung 20 bases meron sila dito, 20 lugar na hindi ka pwedeng papasok diyan. Hindi ka pwedeng pupunta diyan. Kasi operated nila yan. Kumbaga sa sovereignty nila yan, cover ng sovereignty nila yan. Kahit na mga ICC, pag pumunta dyan, hulihin nila. So, ganun ang ibig ko sabihin. Ngayon, nangyari na. Sinasabi ko yan, February pa, na magagrab ang ating land. Yung pala, yan, nangyari. Yung basis natin, kukunin ng mga babalik. Ganun lang pala yung kasimple. Ngayon, hindi lang yan, pati mga bahora natin. Explore ng mga yan. Kasi nga nung nakaraan, kasama ni Trump yung kanyang mga delegates, yung mga billionaires. Na ano ang ibig sabihin nun? Business yun. O ano man ang mga business. Ang malalaking business ngayon, oil, the exploration, pati mga minerals, yan sa West Philippine Sea mismo. So kukuha rin sila dyan. Kaya hindi nila ngayon masyadong hinihigpitan ang China kasi sila mismo kukuha ng bahura dyan. Ganon din ang plano ng Japan. Akala ni Marcos, pinalakpakan siya ng Japan, mga Japanese. Hindi niya alam. Yun ang target niya, mga bahura. Pakikiusapan siya. Hindi naman siya makakatanggi. Sekreto naman niya. Sino makakalam? Sinasabi ko to, prophetic to. Hindi ko sinasabi, narinig ko kahit kanino. Yung sinasabi ko to. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, sisimula tayo mga prophetic. Bagumat hindi ko alam kung paano mangyayari. Ngayon, naiintindihan ko na. Kaya nagre-repress tayo. Kumbaga sa praise report. Mag-praise report tayo galing sa Holy Spirit, sa Spirit ng Diyos. So, ang prophetic na ako noong nakaraan pa, matagal na, last year pa sinasabi ko, Taiwan will join China. Pero hindi ko nga maisip paano join eh. Pero ngayon nakikita ko na. Halos mahigit 100 taon bago ko nakikita kung paano. Dahil dyan sa na-offend ng Japan at Philippines ang Taiwan. Ang taas pa naman ng pride niyan. Alam nyo ba yung pinaka gumagawa ng mga microprocessors? Taiwan, SMCI. Napaka-yamang bansa niyan. Biro mo, nag-billion-billion niya tinatayo sa Amerika. Tapos, itong Japan at saka Philippines, parang iniitsapwera lang nila. Yun, na-open tuloy nila. Pag na-open mo isang tao, paano mong babawiin para may balik mo ang ano niyan sa'yo? Yung tinatawag na ma-relax. Magkaroon sila ng ma-appease. Sabi nga, how can you appease a man that you offended? Paano mo may natwisted kang taong, paano gagawin mo para mapabalik mo, para magkaunawaan uli kayo? Ikaw ang mag-lower. Ngayon, ginagawa ba nila? Hindi. Tinutuloy nila yung mga plano nila. Kaya yan ang magiging sign ng maritime war dyan sa North. Kaya ngayon, sinasabi ko na, dati walang gera. Ngayon, meron na. By November, ang gera dyan. Yun ang nasasabi ko, by November. Bakit by November? Kasi by November, ang sabi sa akin ng Lord, wala na namang eleksyon. Pangalawang beses ko na sinasabi. Noong una, sinabi ko, walang eleksyon. Last year, January pa, sinasabi ko, walang magiging eleksyon. Yung pala, walang eleksyon dito sa local barangay. Ngayon, kumilos ako dahil tapos na Nilipat na ng, dapat itong December na 25 nangyari, nilipat ng July, tapos nagbago na naman, ginawa ng November. Kaya, panayang kahig natin dahil may sinusulong nga tayo ng platform ng Lord. Ngayon, sa madaling sabi, ito may bagong sa akin ng Lord na wala na namang eleksyon.
Bakit? Bakit sinasabi? Ngayon naintindihan ko na naman bakit walang eleksyon. Nakaset na yan. Nakaset na sa COMELEC yan. Alam ko ba pero ang Lord nagsasabi sa akin, wala na namang eleksyon. Kahit gusto ko magkaroon ng eleksyon. Kasi nga may sinusulong ako na platform ng Diyos. Excited ako. Medyo busy ako. Ngayon bigla akong tigil. Kasi nga, sabi sa akin ng Spirit of God, Spirit ni Jesus Christ, walang eleksyon. Bakit? Kasi magkakaroon nga ng gera, active ang gera by November. So, paano magkakaroon ng election? Magkakaroon ng war diyan sa maritime war. So, dalawang prophetic meron tayo. Yung mga pag-aagawan, tapos nasabi na natin yan. Ngayon, may dalawang prophetic tayo na sinasabi, galing sa Lord. Alam niyo, maiksi lang naman yung mga sinasabi sa akin ng Lord. Sinusulat ko lang. Very rough pa nga. Hindi ko parang lang kasi hindi ko na alam kung talagang mangyayari to eh. Kaya nga dahil sinusulat ko, nararamdaman ko ang Espiritu ng Lord. Sinusulat ko lang. Katulad niya ito ng Lindol sa Kabisayaan at Mindanao. May 5, 19, 2026. Isinulat ko to. Kaya nga dalawang beses na ako nagpopropesiya tungkol sa Lindol. Hindi ko na binasa to, hindi ko na parang obvious na pangatlong beses ko na sasabihin. Bagamat Mayo to nang huling pinaalala sa akin, muling sinabi sa akin ng Espiritu ng Lord. Hindi ko nasabi. Ano nangyari ngayon? Parang naano ako sa sarili ko, bakit hindi ko sinusunod ang sinasabi ng Lord? kaya mahirap eh. Sabihin ko naman, Lord, nasabi ko na yan eh. Alam nga sabihin ko ulit, baka sabihin lang, gusto ko magkalindol. Yun nga eh. Pero, wala, inuulit sa akin ng Lord eh. So, yun nga, ang Philippine will be disintegrated. Tapos sabi ko pa dati, si Trump, pambabayad tayo sa utang yan sa IMF. Ngayon, kung paano tayo pambabayad yung tax siguro nila na gagawin, hindi na itatax sa Pilipinas, diretso na nilang babayad sa IMF yan. Hindi na papadaanin sa mga ogag na mga leader natin na politician. Yung mga nagbabangayan. So, makita natin na basta bago mag-November, may gera na. Kasi, kaya ako hindi ko binibigyan ng panahon na magkakagera kasi napakalapit na eh. Mga siguro hindi naman binigay sa akin ang exact month kasi nagsisimula yan sa girian lang muna eh. Kaya hindi mo pwedeng mabigyan ng panahon eh. Hindi natin nakikita kagad na gera na. Pero yung pala may mga plano na sila, nag-aano na sila. Kumbaga nagsiset up na sila ng mga defense na hindi pa natin nalalaman. Hindi ko pwede sabihin na magigera na ganitong araw. Basta sinasabi sa akin ng Lord, hindi matutuloy ang eleksyon. So ibig sabihin, dahil dyan sa gera. So hindi ko alam kung kailan mangyayari. Pero earlier ng November, sinasabi. Kasi nga dahil sa sabi ng Lord na hindi magkakaroon ng eleksyon. So, sa madaling sabi, yung propesya natin na ang mga ICC na nakikibahagi sa ICC maaapektuhan yan ng freeze. So, nangyari na nakita natin. Nasimulan na. Hindi ko lang alam kung meron pa yan. Kung may kakampi pa dyan sa ICC, ganyan talaga mangyayari. Yan. So, at ang UNCLOS na pinagmamayabang ni Gabo, patay na. Hindi niya na pwedeng gamitin yan. Kasi nga ang China, force na ang gagamitin. Force na, agawan na. By puwersa na, wala na yung tinatawag na UNCLOS. Yung UNCLOS ng bagamat nasa history, mananatiling sa history na lang yan. Hindi na gagalangin ng mga puwersa ng mga bayan o ng mga sovereign. So, ganun na mangyayari. So, yung ating pagsalig sa UNCLOS, hindi na tinatawag na pader yan para ipangalandakan ng mga politician natin. Sa madaling sabi, akala na panay sila ng speech sa United Nations, sa Asia, yung si Gabo, si Gilberto, ano pangalan yan?
panay ang speech, ang tatag-tatag, ang ano niya, ang tinatawag na parang, ang galing-galing niya. Ngayon, tinapatan na ngayon ng aircraft carrier ng China. Asan ngayon ang speech mo? Di ba wala? Yung speech mo laban sa totoong barko, hindi ubra yung speech mo. Ganun ang nangyari ngayon. Kaya, just this week na it happens. So, yun ang ating makita. Yung prophetic natin na binibigay ng Lord ay kumbaga sa nakikita na natin. So, maraming salamat sa Diyos at dyan natatapos ang ating mga kasalukuyang prophetic na pinagkaloob ng Diyos.